Buhay construction worker. Sana maging aral ito at magsilbing inspirasyon para sa mga nakakarami. Pag may bagong tayong building, ang atensyon natin ay nakatuon sa ganda, laki at taas ng building at nakakalimutan na natin kung sino ang gumawa ng bahay o building na iyon. Sino nga ba sila? Sila ay mga construction worker. Sila yung mga taong hindi nakapagtapos o nakapagtapos man ng elementary o high school na may mababang uri ng pamumuhay kung ituring ng iilan. Sila yung nagtatrabaho sa ilalim ng tirik ng araw o mataas at delikadong bahay o kaya building. Sila yung hindi iniisip na baka mahulog o malaglagan ng mabigat na bagay pagkat iniisip nila ay may maipakain sa kanilang mga pamilya. Sila yung isa sa pinakamahirap at mabigat na trabaho. Pero maliit lang ang sahod, pero nagtitiis para sa pamilya. Ganyan nila kamahal ang pamilya nila. Martilyo, lagari at iba pa ang nagsisilbing ballpen nila. Sila yung madalas magbaon ng sardinas, Lucky Me at kape na 3-in-1 pero masaya na sila. Isa sila sa pilit pinagkakasya ang sahod at minsan delay pa ang sahod. Proud na proud sila sa trabaho nila. Sila yung construction worker kung tawagin. Saludo po ako sa kanila dahil proud sila sa trabaho nila. Yung iba minamaliit sila dahil sa uri ng trabaho nila. Bawat pukpok ng martilyo, halo ng semento, hatak ng bakal, kinabukasan ng pamilya ang iniisip nila. Sila ang isa sa dahilan kung bakit may tulay, bahay, kalsada at maging sementeryo. Kaya dapat proud tayo sa kanila. At sana dumating yung araw na itaas din ang sahod nila. Dahil dito sa bansa natin, kung ano yung pinakamabigat at pinakamahirap na trabaho, yun ang kakapuranggit o kakapiranggot ang sahod. Pinapakinabangan ng ibang lahi o ibang bansa ang sipag nating mga Pilipino na dapat Pilipinas ang nagmamay-ari nito. Kaya yung iba hindi mo masisisi kung lumalayo sa pamilya, nangingibang bansa para lang may maipakain sa pamilya at magkaroon ng malaking sahod. Kasi pera na ang labanan ngayon. Kung mahirap ka, hindi ka pinapansin. Kung mayaman ka naman, lahat ng tao ang tingin sa'yo mataas. Kaya payo ko sa mga kabataan ngayon, mag-aral kayo ng mabuti. Magkaroon ng magandang trabaho o negosyo kasi mahirap maliitin ng kapwa-tao kung construction lang ang trabaho mo. Sa mga kapwa ko naman Pilipino, huwag nating maliitin ang iba dahil hindi natin alam ang kapalaran ng bawat isa. Ika nga nila, ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa taas at madalas nasa ibaba. Kaya piliin nating magpakumbaba.